Mga kababayan, sa kasalukuyan po ay nakareses po ang Korte Suprema. So ano ba ang dapat nating asahan? Kasi ang balik ng sesyon ng Korte Suprema ay sa September 23 pa. At ang pinaka-update na ating nasagap ay yung pinaka-komento ni Atty. Makalintal. Ayan. Pero wala pa po tayong nakuhang update kung nagkomento na po ba ang gobyerno, yung ating Office of the President, Senado, Kamara at COMELEC. So sa pagkakataong ito, sana naman ay magkaroon po ng update kahit ang COMELEC, kasi hindi natin alam kung magkakaroon po ba ng filing of a certificate of candidacy itong October. Kasi kung titignan po natin yung October 1 na paghahanda yung COC ng mga barangay officials ay wala na po Kasi ang schedule na po na umiiral ngayon ay yung Republic Act 12232 na sinasabing sa November 2026 ang BSKE. So ang inaasahan pong activities na magkakaroon sa October, sa third week of October ay yung voters registration. Voters registration po para sa paghahanda sa BSKE 2026. Ayan. So, maraming espekulasyon, Siyempre maraming espekulasyon, mga kababayan. Pagbalik ng Korte Suprema sa September 2023 ay hindi pa rin natin masabi kung sa pagbabalik nila ay itong BSKE ang kanilang excuse me, ito bang BSKE ang kanilang aasikasuhin, kasi marami naman pong kasong iniintindi ang Korte Suprema. Hindi natin sure kung naka-schedule ba ito. So, ano mangyayari kung naka-schedule? Siyempre kung naka-schedule yan, re-reviewin yung comment ni Atty. Makalintal. Ngayon, hindi natin sigurado kung bibigyan ulit ng notice. Kung bibigyan ulit ng notice ang respondents na dapat sila ay tumugon na ba dito sa komento ni Atty. Makalintal na nakaraan pang hiningi yung 10 araw ay naglaps na po yun. Dahil anong petsa na ngayon? Kung sila man ay nag-comment na, sigurado hindi pa sila nagko-comment. Sigurado hindi pa nagko-comment itong respondents, itong gobyerno. Kasi nga si Atty. Makalintal pa lang So ano bang mga dapat nating aasahan na mangyayari dito? Yun na nga, sabi ko, kung bibigyan ulit sila ng panibagong notice or magdidesisyon na dito ang Korte Suprema. Ang kanilang pagdidesisyon ay ibabase sa petition in intervention ng Liga ng mga Barangay at itong komento na hiningi ng Korte Suprema kay Atty. Makalintal. So halimbawa wala pong komento ang respondents. Kung halimbawa sa September 23 naka-schedule yan, at sa araw na yon ay magkaroon po ng desisyon na di natin alam kung anong magiging desisyon, kung sasabihin na ba agad na unconstitutional. Alam nyo, pwede Pwede yun, mga kababayan, na hindi na magkaroon ng oral argument. Kaya lang, siyempre, alam ng Korte Suprema yan na hindi papayag ang Liga ng mga Barangay at lalong-lalo na, most especially, ang nagpatupad ng batas at mismong pirmado pa ng Presidente. Ganun-ganun na lang ba yun? Nagkomento si Atty. Makalintal at nagdesisyon agad kayo. Hindi nyo man lang hiningi o inintay yung aming komento. At kung nakikita nyo, siyempre sasabihin niya ng respondents na ang dami pong problema, DPWH, diba? DPWH, corruption, Kongreso, Senado, napaka-busy. At nakatuon ang kanilang attention doon. At alam yan, alam yan, aware ang Korte Suprema dyan. So, kung titingnan natin, kung titimbangin na naman ulit natin ito, mga kababayan, ay siyempre irerespeto ng ASEAN. Okay, sige, hintayin namin ang inyong mga kasagutan. Pag nangyari yun, walang desisyon sa September 23 or 24, 25, bago mag-October 1, kasi yan po yung schedule ng BSKE COC, paghahanda para sa BSKE 22 tuusin ay wala na po. Sa ngayon, wala na po nagsasabi
wala na pong batas na umiiral para ganapin ang BSKE sa December 1. Meron na po kasing bagong batas. So, magkakaganon mga kababayan, na halimbawa lang ay lalampas dadaanan na lang yung October Meaning to say, sa madaling sabi, kapag dumaan ang October 1 at andun pa rin sila sa pagulong ng proseso sa pagdinig ng RA 12232 kung ito ba ay unconstitutional o constitutional, ay tiyak ang pag-urong. Tiyak na mauurong na itong BSKE. No? So, pag ayan ay mauurong at hindi pa rin magkakaroon ng desisyon, malamang, merong pwedeng hindi matuloy sa November 2, 2026. Kung halimbawa ang desisyon ay na-late, tas ang declaration ay unconstitutional, pwedeng ganun So, pwede daw na hindi maging November kung ituring na unconstitutional. Halimbawa, tinuring na unconstitutional by December. So, ibig sabihin, wala nang BSKE ng December. No? Tatagos na tayo next year. Hindi natin alam kung anong sabihin ng Korte Suprema kung kailan dapat magkaroon ng BSKE. Pero, no, kapag ayan ay lumampas na, sa ganong mga pagkakataon at naituring na unconstitutional, ay deja vu Ang mangyayari dito sa Korte Suprema, mapapakamot sila Ito na naman, nangyari na naman yung nangyari ng BSKE 2023. Talagang alam nila yan. So, titignan nila yan, mag-advance thinking ang mga maestrado dyan. At siyempre yung executive judge. Sa tingin nila, natulad din ang palagi kong sinasabi na dapat hindi na yung mangyari. Ang mangyari dito, desisyonan na natin agad to. Ganun ang mangyari dyan. So, ano ba ang dapat na kanilang maging desisyon dapat dito? Simple lang mga kababayan. No? I-approve ba ang batas o hindi? No, kung alam nilang lalampas yan, na naman, sa tingin ko lang, ay papabura na itong RA 12232 na ito. Malamang ganun ang mangyari sa tingin ko lang. Kaya nga lagi kong pinuporka, sinasabi sa inyo na kayo magagalit na sa huli, baka itong RA 12232 na itong umiiral na batas na ito ay papabura na ng Korte Suprema para na sa ganun hindi na mangyari yung katulad ng nakaraan. Kasi masasayang itong batas masasayang itong term setting na ito Masasayang po ang effort sa term setting bill na ito. Ganun pa man, sinasabi ni Atty. Macalintal na talagang yung kanya mga paninindigan na hindi pwede. Talagang pag nagsalita si Atty. Macalintal ngayon, sinabi niya, ay hindi pwede makialam niya ang liga ng mga barangay na sa petisyon ko. Hindi yan pwede. Isa yun sa sinabi niya na sa tingin ko naman ay mali. Kahit hindi po ako abogado. Kasi kung hindi yan po pwede, bakit tinanggap ng Korte Suprema ang petisyon? Kung hindi pwede ang liga ng mga barangay, mas lalong hindi pwede ang teacher lang at youth. No? Lahat yan, pwede yan sila hanggang sila ay apektado netong BSKE. Pwede yan sila. Mali yung sabihin na gano'n. So, ang dapat maging depensa dito ni Atty. Macalintal ay maghanap siya ng ibang mga kanyang mga ibubutas. Yung talagang para sa tingin ng Korte Suprema ay unconstitutional talaga. Hindi yung parang didiktahan mo. Hindi yung didiktahan mo ang Korte Suprema. Mali yun. Parang uutusan mo sila kasi pag gano'n ang naging dating mo, Atty. Macalintal, na parang dinidiktahan mo o inuutusan mo ang AC, yung maliit na chance ay baka lalong mawala. No, mali yung salitang dapat ganito, dapat ganyan. Mali yun. Paghanap ka ng talagang kumbaga, ikaw na yung maghanap ng compelling reason para talagang sabihin ng AC na baka mapaisip pa ang Korte Suprema na unconstitutional talaga. Ayan. At meron ko din namang nasilip, sabi mo na premature yung mga pirma. No? Tingnan natin doon kung labag ba talaga yun yung premature na mga pirma, although alam na ang sinusulong na batas ay
may usog or term setting bill. So, aware na ang lahat na yun naman talaga ang magiging pupuntahan ng sinusulong na batas. Lalong-lalo na, siyempre, yung mga barangay officials. Siyempre, sila yung dito apektado. Mga barangay officials. Okay? So, ayan ang mga posibilidad na pwedeng mangyari dito mga kababayan. Nakikita ko, lalampas na naman kasi talagang madadaan na naman ito parang hindi naman pwede na sa September 2023 or bago mag-October 1, desisyonan agad na unconstitutional. Siguro sa panig ng Korte Suprema, kung sa tingin ko na the best nilang gawin talaga dito, alimbawa ay sa September 23, kung alimbawa ito ang kanilang naka-schedule na dinigin o reviewin yung mga argumento, kung sila ay talagang pwede na magdesisyon, dapat sa akin lang para talaga magkaroon ng pag-asa ang December 1. TRO agad. Sinabi ko na yan noon. TRO agad. Pero bakit hindi agad sila naglalabas ng TRO? No? Kasi kung TRO lang, magbatas pa rin naman ng RA 12232. So ano dapat? TRO. Tapos sundan ng desisyon or deklarasyon na unconstitutional. No? TRO plus unconstitutional, talagang walang kalaban-laban yung batas na yan. Pag yan ang ginawa ng Korte Suprema. Di balik tayo sa December 1 kasi temporary restraining order nga. Sabi nga nila, pag ang Korte Suprema ang naglabas ng temporary restraining order ay unlimited nga daw, ayun ang sabi. Totoo nga siguro yun. Kasi iba rin yun sa lower mababang korte. Kasi sa mababang korte, sabi nga daw 10 days, 15 days, or 20 days ang epekto ng TRO. Kaya ako din naman nasabi na dapat TRO plus unconstitutional. Pang sureball yun, pang sigurado yun, para solid. Solid yun, mga kababayan. At talagang malaki ang pag-asa. Biglang lalaki ang pag-asa ng December 1. Kasi kung unconstitutional na naman, mahabang proseso kasi yan wala nang panahon Mangyayari nga na naman, part 2 na naman yung BSK 2023. Mangyayari na naman po yun. So isipin po niyo yung aking sinasabi. No? So dapat, hindi pwedeng isa lang. Pag TRO. Halimbawa, TNRO lang. Tapos wala namang declaration na unconstitutional, useless po yun. Wala pong sigdiyo kung TRO lang. Kasi batas pa rin yun. At didepensahan pa rin yan ng respondents. Baka ipa-review pa yan, motion for reconsideration. Kasi ang ilalaban nila ay next year pagaganapin. Di po ba? So, nasa kamay ng Korte Suprema. Pag-aaralan nila itong mabuti. Dalawa lang, hindi pwedeng alanganin. Dapat solid ang desisyon. No, kung sa tingin nilang unconstitutional agad yan, temporary restraining order plus unconstitutional. Okay, kasi kung unconstitutional nga, baka maulit. Inulit ko lang para mas malinaw. At kung TRO lang, parang di rin kasi ubra pag TRO lang. So, yun lang sa pagkakaintindi ko dito sa proseso natin na ito. Kahit tayo po ay hindi naman po abogado. Kasi naiintindihan naman natin sa part natin specifically. Okay, so mga kababayan, itong mula sa araw na ito, hanggang September 23, wala tayong aasahan na maririnig. Makakarinig lang tayo ng mga updates sa mga content creator. Or sa kung magsalita ang isa man sa respondents, COMELEC, pwedeng magsalita yan. Pero update pa lang din yun. Sana nga din magsalita kung anong maririnig natin sa sasabihin niya, kung ano na ba talaga ang kanilang paghahanda. Kung para saan na ba ang kanilang pinaghahandaan yun. Kasi nakaraan, sa budget hearing ay humihiling na sila ng karagdagan pondo para sa BSKE 2026. Kung tutuusin, hindi na sila po pwedeng humingi ng budget. Hindi sila pwedeng pahingi po kami ng budget para sa BSKE December 2025. Bakit kamo? Wala na pong batas na nagsasabing may BSKE sa December 1. Mga kababayan, wala na po. Hindi nila pwedeng gawin yan. Baka sabihin sa kanya ng legislative, ba't ka hihingi?
Wala namang batas na sinasabi na December 1 pa tayo eh. Di ba mga kababayan? So, ang dapat mong hingiin, paghandaan, ay BSK 2026 na. Yun na yung batas at yun ang dapat sundin. Di ba? Mahirap po lumabag. Kung gusto natin labagin ang batas, violator po tayo doon. No? Magbabiolate po sila doon. At di po nila pwedeng gawin yun. Kasi kahit sila ay isang independent body, kumakatawan sa gawa ng pagganap ng mga eleksyon, di ba? Gawin nila yung kanilang nararapat na trabaho na naaayon po sa konstitusyon. Hindi pa pwedeng kontra-kontra dyan. Wala nang ganun. Mayayari sila dyan. Okay, so antay ulit tayo ng update. Nag-update lang ako dito para ma-refresh yung ating mga barangay official kung ano ba ang pwede ulit pupuntahan nito. No? Ayan, ang para sa akin pa din, may forecast pa din naman ako dyan. Yun pa rin, hindi naman nagbabago. Maaaring manaig ang RA 1223 sapagkat ito ay isa ng batas na dapat ding magkaroon ng desisyon na solidong desisyon ang SC. At yung sinasabi kong maliit na pag-asa ng December 1, no, ay pwedeng biglang lumaking magkaroon ng spark, biglang lumaki ang pag-asa. Depende sa magiging desisyon ng Korte Suprema. Pero dapat, no, may dapat yan, maagap. Maagap po. No? Pero kung masusunod ang proseso, due process, ubos ang oras. Walang ibang pupuntahan kundi sinasabi ng batas. Move November 2026. At kung mababago man yung ADOS, pwedeng second Monday of November kung hindi uubra ng first Monday of November. Okay? Mahaba na. Iwan kayo ng comment. Maraming salamat sa mga bago na padaan dito. Subscribe. No? Consider subscribing at marami po tayo mga ibang mga balita pang bibigyan ng komentaryo dito. Maraming salamat. God bless you all.